Career reading number 2. Okay, Death card. Death card is new beginning. Ibig sabihin, may mga plans, may mga pagbabago, or ang death card kasi nagsisimbolize ng isang chapter ng buhay mo na pasimula. Kasi ang death card is yung parang pagsisimula ulit. New chapter, pagbabago, or sabihin na natin na yung parang kamalayan sa isang bagay o sa isang pangyayari or something like na enhance, no? Sinasabi dito na yung pagsisimula mo daw ay kaugnay sa isang pagkilos o paggawa. So, maaari itong pagta-travel or something like na new beginning sa'yo na may pagkilos. Sinasabi dito sa cards, may susukuan ka daw o may bibitawan ka daw, no? Sinasabi dito, yung pagbabago mo, kung meron man simula o new chapter sa buhay mo, meron ka naman daw pakakawalan para maganap yung mga pagbabago na meron sa'yo. Sabi dito, malalim na desisyon ito kasi nakita ko dito yung authority or emperor, pero nakikita ko kasi dito the world. So, ibig sabihin, malaking mahalaga ito sa'yo. Yung desisyon na mangyayari sa'yo ngayon ay nakikita ko yung new chapter ng buhay mo ay mahalaga sa'yo sa ngayon, no? Kumbaga dito umiikot yung mundo mo, pero sabi dito, nakapag-desisyon ka na daw, pero may mga bagay na siguro nagpasakit ng ulo mo bago ka bumitaw, or sabihin man natin na naging mahalaga sa'yo yung bibitawan mo. Connected ito sa finances. Pentacle is pera, finances. So, ibig sabihin, pinag-isipan mo talagang mabuti to. Sabi dito sa cards, okay, naghangad ka ng mas at maganda. Sabi dito sa cards, priority mo kasi na maging mas maayos yung daloy. Although nag-alinlangan ka dito eh. Nakita ko dito na pinag-isipan mo yung pagdating sa finances, kung magiging smooth ba yung mangyayari, or sabihin na natin na mas ikaka-grow mo ba ito. Sabi dito, you are worried about the troubles na paparating. So, may new beginning ka, pero dahil nga new beginning ito, marami kang haka-haka sa isipan mo kung ano yung hindi mo iniisip kung gaganda eh. Or although part yun, pero mas iniisip mo kung ano yung mga challenges na kakaharapin mo dun sa new beginning na meron sa'yo. Sabi dito, nawawalan ka ng pagbabalanse. Pero sabi dito sa cards, kaya mo namang isakatuparan ito eh. Kumbaga, kaya mong alam mo kung paano ka magtrabaho, alam mo kung gaano ka-smooth kang gumawa ng pamamaraan regarding sa finances mo o sa career mo. This card showing kasi connections. So, magagawan mo ng pamamaraan yung mga bagay na nagpapakagabag sa'yo. Alam mo yun, yung mga agam-agam mo, nakikita ko dito, masusolusyonan mo yan. Sabi dito, hindi ka naman daw darating sa time na maghihirap ka sa pera. So, ibig sabihin, yung changes mo ay makakapag self-growth sa'yo. Mas maganda, mas okay, at you feel yung Queen Cups nakaharap. So, ibig sabihin, mas napabuti yung pagdating sa finances o sa career. But you need to be careful kasi meron ka mga betrayal cards, no? Maganda yung work, maganda yung pasok ng pera, maganda nararamdaman mo yung success, pero yung tao sa paligid, mag-iingat ka. Kasi nakikita ko dito, may guidance na universe, pero hindi naman ito makakapanira sa iyo ng husdo. Although alam mong kasama talaga sa trabaho yan, yung may mga naiinggit. Sabi dito, you are guided ni universe. Mapagtatagumpayan mo naman kung ano yung mapaparating sa iyo, no? If you have planned to travel, sabi dito sa cards, maaaring mangyari yon. At nakikita kong ilalaban mo. It was all connected to your career, no? Sabi dito, mag-self-growth ka, may new beginning, may magandang paparating sa'yo. Ingat lang kung paano natin i-waste yung pera natin, or kung paano natin yung pasok ng pera sa atin, alamin mo kung saan mo dadalhin. Although nakita ko na may mga plano ka
na mag-travel o lumayo? May mga plano ka na parang ayusin o magsimula uli? It was all connected with the money. Kasi yung career reading is all connected with money. Nakikita ko dito sa cards na kailangan mag-ingat ka sa mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi lahat ng taong nakapaligid sa'yo ay genuinely happy for you. Or baka makatagpo ka ng mga estrangherong tao na gagamitin ka or hindi talaga masaya sa success mo. But in overall, this card showing na success pagdating sa career, yun lang talaga, mag-ingat ka sa mga bibitawan mo o pagbibigyan mo ng iyong finances. Kasi maaring successful ka sa larangan ng pagtatrabaho or sa career, pero yung kung papaano mo gagamitin yung finances mo, doon tayo nagkakaroon ng problema. Sabi dito, ayaw mo daw ng conflict, ayaw mo ng umiiwas ka sa ganyan yung mga away o gulo. But then, yung makamundong gawain nandyan pa rin. So, ingat at be mindful sa paggastos ng resources kasi yung blessing ni universe ay nasa sayo pagdating sa career. At tawag doon, pag-focus ka dun sa work na paparating kasi it was new beginning. Pagdating sa work, magiging maayos siya. Yun lang sa mga taong nakapaligid sa'yo. Dun ka medyo mangilag-ngilag or sabihin natin be wise sa titiwala sa tao.